Welcome sa aming channel, kung saan tinatalakay natin ng malinaw at patas ang mga isyung legal at political sa Pilipinas. Ngayon, sisilipin natin ng malaliman ang isa sa pinakapinag-uusapang kontrobersya sa konstitusyon ng 2025, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Dahil naipadala na ng House of Representatives ang mga akusasyon laban sa kanya, bakit hindi pa sinisimulan ng Senado ang paglilitis? Pinapatagal ba ni Senate President Francis Chis Escudero ang proseso? O sinusunod lang ba niya ang mga legal na pamamaraan? Himayin natin ito, ayon sa konstitusyon, politika at batas para makabuo kayo ng sarili ninyong matalinong opinyon. Sa simula ng 2025, bumoto ang House of Representatives para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang mga batayan, pinagsama-samang mabibigat na akusasyon, kasama na ang pagtaksil sa tiwala ng bayan, di umano'y maling paggamit ng confidential funds, at mga controversial na pahayag tungkol sa pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Ang Articles of Impeachment ay inaprubahan ng kailangang sangkatlo 1/3 ng Kamara at opisyal na ipinadala sa Senado na ayon sa konstitusyon ay inaatasan na magsilbing impeachment court. Dito nagiging interesante, sinasabi sa Artikulo 11, Seksyon 3 ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Senado maglilitis at magpapasya sa lahat ng kaso ng impeachment. Kapag upo para sa layuning iyon, ang mga senador ay dapat manumpa o magpatotoo. At ang mahalaga, ang Senado ay dapat forthwith o agad na magpatuloy sa paglilitis matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith? Ang legal na debate ay umiikot sa salitang forthwith. Ibig sabihin ba nito ay kaagad-agad, walang pagkaantala? O pwede bang magbigay daan ito sa ilang paghahanda ayon sa proseso? Sabi ni Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader, ang ibig sabihin daw nito ay sa lalong madaling panahon at iginigit niya na dapat magpulong agad ang Senado para tuparin ang kanilang tungkulin sa konstitusyon. Sa kabilang banda, iba naman ang pananaw ni Senate President Francis Escudero. Sabi niya, hindi raw pwedeng magpulong ang Senado bilang impeachment court habang sila ay naka-recess. Ayon kay Escudero, dapat nasa regular na sesyon ng Senado bago nila formal na matanggap ang mga artikulo at masimulan ang paglilitis. Dagdag pa niya, dapat sundin ang tamang proseso, tulad ng pag-apruba o pagbabago ng mga tuntunin sa impeachment, ang panunumpa ng mga senador bilang mga hukom at pagbibigay sa akusado ng sapat na panahon para sumagot. Makatarungan ba yang interpretasyon o isang maniobrang political? Dito na pumapasok ang mga eksperto sa batas. Si Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng konstitusyon ng 1987, 1987, ay may matibay na paninindigan. Sabi niya, ang papel ng Senado ay self-executory. Ibig sabihin, kapag naipadala na ang mga artikulo, dapat kumilos na ang Senado, naka-recess man sila o hindi. Naniniwala si Monsod na ang pag-antala sa paglilitis ay sumisira sa sistema ng check and balance at hindi gumagalang sa layunin ng konstitusyon. Si retiradong mahistrado ng Korte Suprema Antonio Carpio ay mayroong mas detalyadong opinyon. Sumasang-ayon siya na maaring magpatuloy ang paglilitis habang naka-recess, pero kung nasimulan lang ito habang nasa sesyon pa ang Senado. Binibigyang diin din niya na dapat tama sa batas ang paglilitis, kundi maaari itong questionin sa korte na magdudulot pa ng mas matagal na pagkaantala. Sa madaling salita, kahit ang mga dalubhasa sa batas ay hati ang opinyon. Walang isyung legal sa Pilipinas na walang bahid ng politika. Si Sara Duterte ay hindi lang vice-presidente, anak din siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa hinaharap. Naniniwala ang ilang tagamasid na may motibong political ang kasong impeachment. Resulta raw ito ng pagkasira ng alyansa ng mga Duterte at Marcos. Ang iba naman, tingin nila ay lehitimong proseso ito para sa pananagutan. Kilala si Senate President Escudero sa kanyang mga independyenteng paninindigan at naniniwala ang ilang analyst na ang maingat niyang pagharap dito ay para maiwasan ang paglala ng hidwaang political o para hindi siya magmukhang may kinakampihan. Gayunpaman, sabi ng iba, ang pagkaantalang ito, sinadya man o hindi, ay pabor sa vice-presidente
dahil nagbibigay ito ng oras para sa posibleng desisyon ng Korte Suprema. Dinala ni Sara Duterte ang kaso sa Korte Suprema. Naghain siya ng petisyon na humihiling sa Korte na ipawalang bisa ang impeachment complaint at pigilan ng Senado sa paglilitis sa kanya. Ang kanyang argumento, nagkaroon daw ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya o grave abuse of discretion ang Kamara sa pag-apruba ng reklamo. Ang hakbang na ito ay nagtataas ng tanong tungkol sa konstitusyon. Dapat bang makialam ang hudikatura sa isang nagpapatuloy na proseso ng impeachment? Isang kapangyarihang malinaw na para sa Kongreso. Hati ang opinyon ng mga dalubhasa sa batas. Nagbabala ang ilan na ang pakikialam ng Korte Suprema ay maaring lumabag sa separation of powers o paghihiwalay ng kapangyarihan. Habang naniniwala naman ang iba na dapat tiyakin ng Korte na nasusunod ng tama ang mga proseso ayon sa konstitusyon. Ngayon, dumating na tayo sa mahalagang tanong, nagkakaroon ba ng pang-aabuso sa pagpapasya o abuse of discretion si Senate President Escudero sa hindi niya agad na pagpapatawag sa Senado? Sa usaping legal, walang tiyak na pang-aabuso ang napatunayan. May puwang para sa iba't ibang interpretasyon sa batas. Sa ngayon, ang posisyon ni Escudero ay base sa mga konsiderasyon sa proseso, hindi tahasang pagtanggi. Gayunpaman, ang diwa ng konstitusyon ay nagpapahiwatig ng pagkaapurahan at pagtugon sa pananagutan sa publiko. Kung magpapatuloy ng walang katiyakan ang pagkaantala, maaring masira ang tiwala ng publiko at maaring lumakas ang kaso para sa pang-aabuso. Ang huling salita ay maaring manggaling sa Korte Suprema o sa kasaysayan. Ang kasong impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Isa itong pagsubok sa ating mga institusyon, kung paano bibigyang kahulugan ng Senado ang kanilang papel, kung paano igigit ng Kamara ang kanilang kapangyarihan, at kung paano gagalaw ang hudikatura sa loob ng kanilang mga hanan. Para sa mga mamamayan, panahon ito para manatiling maalam, mapagmatyag, at makialam. Dapat na bang kumilos ang Senado ngayon o maghintay ng regular na sesyon? Dapat bang makialam ang hudikatura o manatili sa labas nito? Sa huli, hindi lang ito mga tanong na legal. Mga tanong ito kung paano natin gustong gumana ang ating demokrasya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas malinaw at walang kinikilingang pagtalakay sa mga isyung mahalaga sa bawat Pilipino. Sabihin niyo sa amin sa comments, dapat na bang simulan ng Senado ang paglilitis ngayon o maghintay pa? Manatiling ligtas at manatiling maalam dahil sa susunod ay pag-uusapan natin ang iba pang dapat asahan tungkol sa proseso ng impeachment at iba pang kaalamang makakatulong. Disclaimer, this video is intended for educational, informational and journalistic purposes only. It does not intend to defame, discredit, or accuse any person or institution. All legal interpretations are based on publicly available documents, news reports, and expert commentary as of the date of publication. The opinions expressed herein do not represent legal advice and should not be taken as such. Viewers are encouraged to verify information and consult legal professionals for formal counsel.